Hello guys, nandito ako ngayon sa Yellow Ribbon. Ayan, naglalakad-lakad at parang uulan na nga. Makulimlim ang paligid. Pero tumuloy na rin ako kasi nakapagplano naman kasi talaga akong pumunta ngayon dito sa Yellow Ribbon. Ayan, may kasama akong nag-vlog-vlog. Nakahawak din siya ng camera. Pa-video-video. Wala nga masyadong tao dito guys, kaya isa ito sa mga magagandang lugar na pwedeng pasyalan talaga dito sa Tainan. Yellow Ribbon, they call it Yellow Ribbon dahil sa dilaw na structure na dinisenyo na hinantulad para sa isang ribbon. Ayan, papakita ko sa inyo. Yellow ribbon ang tawag nila dito dahil sa structure na yan. Yan yung pinaka main attraction dito. Yung parang ribbon na malaki na pinakurba-kurba pero gawa yan sa bakal. Dito nga lang yan guys sa Nanke. Ayan, dito, ito yung artificial pond. Lake pala, hindi pond. Artificial lake. Tapos, ginawa nilang pasyalan. Yung palibot, pwede kang mag-jogging. Sa hapon, sa umaga. Marami na nga nagbuwalk dito ng dog. Ayan, meron kang dog doon. May dog. Ayan, tapos ito naman yung lake. Bali, pinaganda. Linagyan ng mga halaman, mga puno. Landscape. Kaya ito ngayon, sobrang ganda. Makulimlim nga. Ayan, kitang-kita natin dito yung building ng Inulax. Sobrang ganda ng lugar na ito. Pero, ayun nga. Naisipan kong pumunta dito dahil wala naman akong pupuntahan. At saka wala din naman akong mai-vlog na ngayon. Kaya naisipan ko talaga pumunta dito para i-share na naman yung mga ibang mga pasyalan dito sa Tainan. Dito sa Taiwan. At sobrang ganda nga guys. Kailangan nga kasi nating bigyan yung sarili natin ng time para makapagliwaliw. Ito yung map. Makikita natin dito yung kabuuan ng ating lake. Pwedeng mangisda. Ayan, yung makikita nyo guys, yung may kulay blue, ayan doon sa may map. Ito lang yung area na pwedeng mangisda. Pero yung mga paligid neto na walang sign na ganito ay hindi pwede ang mangisda. So pwedeng mag-fishing. At meron nga silang mga nakukuha nga dito, mga malalaking dalag. Kung gusto nyo, kung meron kayong pamingwit, pwede naman kayong mamingwit dito. Ayan, makikita nga natin yung kabuuan ng Yellow Ribbon. Mga Pinoy lang naman, mga Pinoy na lang din ang nagpangalan dito kung bakit nila tinawag na Yellow Ribbon yan. Pero hindi talaga Yellow Ribbon to guys. Ayan, ito nga yung lake. Ayan, huwag ko na lang ilalapit dun sa tubig at baka mahulog yung ating yung ating cellphone at wala pa tayong pambili. Meron nga din dito, salbabida. Kung sakaling may aksidente na malunod, hindi marunong lumangoy, may mga salbabida dito. Pero maganda talaga ako dito guys. Malinis, maaliwalas, napaka nature friendly. Ayan, tsaka may mga ibon din kayong makikita dito pagka na. Pero ngayon hindi natin masyadong makita yung kagandahan kasi makulimlim na actually. Ayan, pero maganda dito. May mga punong kahoy. Mga tinanim na lang din yan. Ganyan kasi talaga. Ayan, bigay nyo sarili nyo ng me time. Mamasyal kayo, maglakad-lakad kayo para makapag-isip kayo ng maayos. Kasi lalo na pag nasa abroad kayo, ayan, kung hindi ka mababaliw, ewan ko na lang. Isa lang kasi talaga ito sa mga ginagawa ko. Pag medyo marami na akong iniisip, pag medyo stress na din ako, ayan, pumupunta ako sa mga lugar na ganito para lawakan yung aking pangunawa, lawakan yung aking pag-iisip. Para maintindihan ko yung mga sitwasyon, yung pinagdadaanan. Alam mo man, bigat ng pinagdadaanan. And kinakailangan kasi nga natin talagang mag-isip-isip din minsan.
Kaya sobrang ganda na dito sa Taiwan may mga ganitong lugar para pwede kang mamasyal ng libre, walang bayad. Kaya napakaganda guys. Ayan. Ang ganda. It's Yellow Ribbon Nanke Artificial Lake. Isa lang ito guys sa mga artificial lake. Marami ito. Maraming mga artificial lake na ginawa dito sa Taiwan na pamasyalan talaga. At saka makikita din natin yung tubig. Malalim. Hindi ko makita yung lupa. Pero pagka ano na, kasi ngayon tag-ulan. Pagka summer, talagang bumababa din naman yung tubig. Hindi na sana kasi ako lalabas. Kasi ang hirap lang kasi talaga kasi ngayon nga is medyo mainit yung temperatura dito sa Taiwan. Kaya nga bumili ako ng Naicha. Ayan, may mga ibon na oh. May mga ibon na dumadapo. Maraming mga ibon dito guys. Kaya maganda din dito magliwaliw. Ayan, nandito ako sa ilalim ng puno. Ayan, may mga ano naman dito may mga upuan naman dito, pwede din mag-picnic kung gusto nyo. Pwedeng mag-picnic kung ano yung gusto nyong gawin sa buhay. Magpahinga lang, maglakad-lakad. Pwede, syempre. Pero ang ginagawa ko nga lang ngayon, ayan, nagmamasid-masid lang. Tumitingin-tingin sa magandang tanawin. Ayan, para makalayo-layo muna tayo sa mga stress. Ayan, nakikita nyo na. It's the bullet train. Ay, hindi pala makita. Ayun. Kita ba? Tanaw. Dumaan yung bullet train dito. Ayan, sumasarap na yung simoy ng hangin. Oo, may mga nagja-jogging na rin. Ganda-ganda talaga dito. Ang ganda ng lugar. Oh, yeah. Puna nga lang ako dito. Ayan. Tinitignan ko yung mga nagdaraan ng mga tao. Mga nagja-jogging. Makulimlim na talaga guys. Parang anytime na rin bubuhos na rin yung malakas na ulan. Ano, merong lola doon. Nag-stationary jogging. Ayan si lola. Nag-stationary jogging siya. Nandito ako, nakaupo na lang dito sa ilalim ng puno. Sa silong. Para in case na umulan, hindi ako agad mababasa. Oh, ang ganda, so relaxing. Ang ganda ng lugar. Oh yeah. Ayan, naglalakad-lakad pa nga rin ako guys. Oh yeah. Ayan, alam nyo kasi pag nag-abroad na talaga kayo, ayan, marami talagang magbabago sa inyo mula sa inyong mga pananaw sa buhay at kung paano nyo titignan yung mga bagay-bagay at mga sitwasyon na mangyayari na sa inyong mga susunod na kabanata. Ayan, sa mga susunod na araw. Kasi pag nasa ibang bansa na kayo, ito na yung sinasabi nila na reality versus expectation. At magbabago nga talaga yung mga bagay-bagay. Magbabago yung mga plano. Ayan, kasi syempre, ibibase mo na yung mga galawan mo depende sa sitwasyon na kung ano ang meron. Kung ano yung sitwasyon na ikakagising mo. Ano yun? Kung ano yung magiging bukas, yun ang gusto kong sabihin. Ay, hindi ko alam yun. Saan ba nang galing yun? Ayan, syempre, kung bakit ko nasabi kasi yun, tulad ko, kasi napagdaanan ko na din to. Kung bakit ko sinabi na magbabago yung mga pananaw niya sa buhay. Kasi, alam nyo, pag nasa ibang bansa na kayo, lalo pag kayo na lang talaga yung nagtatrabaho, at alam kong maraming mga OFW yung nakaka-relate dito. Yung, syempre, pag may trabaho ka na, minsan naisip talaga natin na parang napaka-unproductive talaga. Bakit ba napaka-unproductive ng mga tao sa Pinas? Parang syempre, 'di ba? Isipin mo naman kasi, 'di ba, ikaw yung nagtatrabaho, gigising ka ng alas 5.
Gigising ka ng alas 5, papasok ka ng maaga para magtrabaho. Tapos yung mga family members mo sa Pinas, wala namang ibang gagawin. Ayan, tapos ang feeling mo parang nag-aantay lang sila ng mga padala mo. Alam nyo guys, sa pagdaanan ko na yung stage na ganun sa aking buhay. Pero I'm very thankful, ayan, na napagdaanan ko yon. At unti-unti kong nauunawaan yung mga bagay-bagay talaga na nangyayari. Kasi salamat sa Diyos. Kasi pinatatag niya ako. Kaya na unti-unti ko bang naiintindihan. At mas lumawak yung aking pag-iisip. Kasi kung hindi mo nalagpasan talaga yung ganung stage sa buhay mo, at nandun ka pa rin sa stage na parang feel mo, ikaw lang yung nahihirapan, ikaw lang yung nagtatrabaho, ikaw lang yung nagpoporsige para maiahon yung pamilya nyo sa buhay, eh wala talagang mangyayari. Kumbaga, uuwi ka lang luhaan, wala talagang mangyayari sa'yo kung ganun yung mindset ng utak mo. Kailangan mong lawakan yung pag-iisip mo kasi ibang-iba talaga sa reality, sa realidad ng buhay. Ibang-iba talaga guys. Kasi 'di ba sabi, parang iniisip kasi natin dito na dati bago tayo mag-abroad, siguro pag nakabayad ako ng utang ko, mga first week or first month, second month, third month, makabayad ako ng utang ko, mag-iipon ako at para makapagnegosyo, makapagpatayo ng buhay. Pero pagdating mo dito sa abroad, magbabago na yan. Kasi mag-iiba yung priorities mo at saka mayroong mga sitwasyon o may mga problema na dadaan na hindi mo talaga maasahan. Kaya kailangan mo talagang unawain at kailangan mo lawakan talaga yung pag-iisip mo. Yun yung mga bagay talaga na dapat mong i-consider pag nandito ka na sa abroad. Kung sakali man na hindi matupad yung mga pangarap mo sa buhay, hindi matupad yung mga plano mo bago ka nag-abroad, eh dapat mas maunawaan mo din at mas lawakan mo yung pag-iisip mo. Huwag mong isipin na nahihirapan ka, ikaw lang yung nagtatrabaho sa pamilya nyo at yung mga family members mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, kapatid mo, o isama mo na yung kamag-anak mo, yung nanay, tatay mo, o isama mo na rin yung nanay at tatay ng asawa mo. Kung meron ka ng asawa, di ba iniisip kasi natin minsan, ano ba yan? Nahihirapan na ako, dumataring tayo sa point na parang ano ba yan? Napaka-unproductive ng mga tao sa Pinas. Pag nandun ka nga sa point ng buhay mo na yun, ayan, kailangan mo lang talagang maunawaan yung totoo, kung paano mo maiintindihan talaga yung ganong sitwasyon. Kasi sabi ko sa inyo, hindi ganun kadali gaya ng iniisip natin. Eh kung gusto mo talagang makaahon sa hirap, kailangan maunawaan mo muna yung sitwasyon. Ano ba yung sitwasyon nyo ngayon? Kasi kung i-compare lang, kasi hindi natin naiwasan kasi, di ba? May mga kababayan tayo, 2 weeks or 2 months or 1 year. O, nakapagpundar na ng mga ganito, may kotse na o may bahay na, di ba? Minsan hindi kasi natin naiiwasan talaga na kino-compare yung buhay natin o yung mga achievements nila sa atin. At yun talaga yung bagay na nagpapadown sa atin. Yun yung bagay talaga na nagiging rason para tayo ay tumigil para sa ating mga pangarap. Pero dapat maunawaan mo na kung ikaw yung nagtatrabaho, gumawa ka ng paraan kung paano mo sila matutulungan na hindi mo iniisip na ikaw lang yung gumagawa, kasi mahirapan ka lang talaga at mapapagod ka. Kasi kung iisipin mo na ikaw lang, kinakaya mo lang lahat, wala talagang mangyayari sa'yo. Dapat maunawaan mo talaga na sa bawat sitwasyon sa ating buhay ay magkakaiba tayo. Di ba? Na kayo kung paano nyo iintindihin yung sinabi ko, pero uuwi na ako. Ang dami kong sinabi kasi baka umulan na talaga guys, medyo may kalayuan to sa aming dormitory. Uwi na ako. Ayan, pagpasensyahan nyo na ulit yung aking video at mahirap talaga mag-content pa ngayon at medyo marami din tayong iniisip. Ayan, bukas papasok na naman tayo sa trabaho. Konti na lang talaga yung time natin para makapag-vlog. Pero maraming salamat naman. Kaya eto ako. Ayan, lumabas ako konti para may maibideo lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre, it's me, your official pambansang vlogger, Ino Guapito.